Hello po, maganda ba yung malinaw yung audio ko dyan? Okay lang ba? Okay lang. Okay. So yan po, magandang oras po sa ating lahat, no? DCM Reunited. And ayan, pinapaalalahanan ko po kayo na sa lahat, no, dito na pakimute ng inyong mga area na maiingay at para hindi tayo ma-distract dito sa ating gawain. So sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay aawitan. Aawitan din po niya yung Panginoon. Siyempre tayo din. Ito na pong pinatawagan, walang iba kundi Sister Bibi Joyce para sa ating opening song. Yes, check po yung signal. Okay lang po ba? Okay lang. Sige po. Sige. Lord, I come to you. Let my heart be changed when you're going from the grave that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close when you look around me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, our eyes are blinded. Oh, and now we go with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love that truly in me. Lord, renewed my mind as you long for in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, our eyes are blinded. Oh, and now we'll go with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, our eyes are blinded. Oh, and now we'll go with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And now we'll go with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Praise you, Father. Praise you, Jesus.
Maraming salamat, Sister Baby Joy, sa iyong napakagandang awitin sa ating handog mo pa sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay akin na pong tinatawagan si Sister Dea para sa ating opening prayer. Okay, so let us pray. Dear Lord Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin upang kami po ay makapagsimulang muli sa aming grupong PBCM Reunited. And Lord, sana po ay gabayan niyo po kami sa aming gagawing Bible study sa gabing ito. And nawa po ay gabayan niyo rin ang maging speaker sa amin ngayong gabi upang mas maipaliwanag po niya ang inyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Sister Dea. And then naman ito na tayo sa ating makikinig ng Word of God o sa ating Bible study. And ngayon ay akin na pong tinatawagan ng ating speaker. Walang iba, hindi si Brother Joseph Adnan. Magandang gabi sa lahat. So, sa gabi ko nito, it's a Bible study. Sabi natin Bible study, it's a lahat po tayo mag-interact, no? Mag-interact po kayo sa akin. Kasi it's a Bible study. Lahat po tayo mag-aaral ng Bible. Ayan, siyempre. Ating pong pag-aaralan kung ano ba ang Bible. Ayan, ating pag-aaralan ng Bible. Ating pag-aaralan kung ano yung mga katuruan ng Bible. So, Bible study. Ayan, kaya study tayo. Pag-aaralan natin ito. Hindi lang ako yung nagsasalita dito. So, you need your interaction, you need your cooperation ng mga kapatid. Yan, sa mga kapatid sa ating YouTube channel, kung gusto nyo rin na makipag-interact. Yung mga comment nyo, ikon nyo lang sa ating comment box para po naman na pag mababasa rin namin yung mga para answer nyo sa mga question natin o ano yung mga masasabi nyo rin sa ating pag-uusapan sa gabi nito. Manalangin tayo, Panginoon. Hayaan mo po ng iyong awitin na magtuturo. Hindi naman na po talagang kagalingan na parang yung mga talagang nakapagsupo sa Bible School. But Lord God, by your wisdom, your power, I can do everything, Lord God. Because I can do all things through you, Lord God. To give me strength, to give me wisdom. Wala akong magawa, wala yung tulong mo, Panginoon. Tumuhan ko ako. At naway, ikaw magsalita at may turo kung ano yung nais mo. Maraming salamat sa Panginoon. The Bible says, okay, the Psalm chapter 19, verse 105. 119 verse 105. Yes, Psalms 119 verse 105. Sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Okay, Thy word. Ano ba ang word ng Diyos? Saan ba nagmumula ang word ng Diyos? Sino ba ang word na ito? Sinasagot ko doon sa John chapter 1:14. No? In the beginning was the word. Doon sa John chapter 1:1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Okay? And paano sabi natin to? Sa una pa lang, nagsalita na ang Diyos sa mga nagsulat sa Biblia. But before that, alam niyo ba kung ano ang Greek word ng Biblia?
ng Bible? No? Ano ba ang Greek word ng Biblia? Ayan. So, and ano rin ang Greek word ng Bible study? Okay? Study of the Bible. Okay, sino ang may alam kung ano yung sa Greek word? Ang Greek word ng study of the Bible. May background ba kayo? May narinig na ba kayo na nakapag-study kung anong Greek word ng study of the Bible? Okay. Ang Bible study sa Greek is bibliology. Yan. Bibliology. Okay? Study of the Bible. Sa may myology yan. Kagaya ng technology. Ayan. Study of the yung mga techno, yung mga digital, mga bang. Diba? Biology. Study of life. Yeah. So, it's a bibliology study of the Bible. At yan ang gagawin natin. Ano ba ang Biblia? Okay? Ano ba ang Bible? Sino ang nagsulat o sino ang author ng Bible? Okay, there is a writer, but iba yung author. Okay? Iba ang author, iba yung writer. History ka, sino ang author ng Bible? Wala. Who is the author? Who is the author of the Bible? Wala po akong idea eh. Pero based po sa yung mga binabasa po sa gospel or yung mga verses po kung sino po. Parang siguro basta po sa mga sulat yung kanina po galing like kay John. Parang din po sa name ng mga character. Pero hindi po yun sure sa akin. Wala po ako makina idea. There we go. Diba? Sinong author ng Bible? Si Brother Wilmar na. Hindi ko may background to eh. Sinong author ng Bible? Brother Wilmar. Nasaan si Brother Wilmar? Brother Wilmar, sinong author ng Bible? Siya po. Yan. Siya na po. Sige. Sa pagkakaalam ko po si Moises yung author sa ewan ko, hindi ako sure yung author sa Old Testament. Oo. Sa New. Yung sa New Testament naman yung apat na may apat na author. Kaya dyan sa Mateo, Luke, Mark, Luke at saka si John. At yan, si Paul, author, isa rin yan sa mga authors ng Bible. Ewan ko lang, pero yun kasi pagkakaalam ko. Okay. Salamat sa mga opinion, ano? Salamat. Okay, dito tayo nalilito. Who is the author of the Bible? Sabi ko nga kanina, iba ang writer and iba yung author. The author of the Bible is God. Okay? The author of the Bible is God. Gaya nga ng sabi doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Ang author ng Bible is God. God is no author. Siya yung parang sabi kung sino ang ano ang maisusulat
sa okay? Siya yung parang siya yung talagang nanggalingan ng idea. Because God is not hindi siya pwedeng magsulat. He used a writer. He used a man as a writer. At yan yung sinasabi niya. Na si Moses, siya ang writer ng Pentateuch. Okay? Yung Gospel, no? Mark, Matthew, Luke, John. So sila ang writer ng ginawa ni Lord na inauthor ni Lord na Bible. Na yun ang binabasa natin ngayon. Okay? Si Paul, ayan, si Peter, si James, si Jude, ayan. Sila ang ginamit ng Diyos bilang writer of the Bible. Huwag po kayo malito sa author and the writer. Okay? Ang author, God, as the John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the Word. Okay? Sa simula pa lang, meron ng salita. Ano? Paano natin nasabi ito? Genesis chapter 1. Ano sa Genesis chapter 1? Nakita niyo lahat kung paano sinabi ni Lord. Hindi siya gumamit ng kamay para gawin ang liwanag. Gawin ang buwan. Gawin ang buwan. Puro salita. Sabi niya, lumabas ang liwanag. Yan. So, magkaroon ng liwanag. Yan. Para maliwanagan ang buwan. Diba? So, magkaroon ng liwanag through the word only of God. No? Kasi salita pa lang, doon pa ng unang year ng salita. Okay? So, this is why sabi natin na also of the Bible God. Kasi ang Bible, yan ang word of God. Okay? Kaya nasabi natin, word of God. Kasi siya yung author. Okay? So, ang writer, pagkakaiba naman yan, ang writer, sila Moises, sila yung mga tao na ginamit niya na magsulat ng Biblia, yes. Sila David, yan yung writer naman. Samuel, sila yung mga writer. Okay? So, here we are, tignan natin dito sa, ano ba kasi, paano nasabi natin na God is the one. Okay, sa mga theologian, ang tinuturo ay ito. Ito yung motto ng kaya nasabi natin God is the one. Paano naman tinuro kasi ni Lord? Yung paano niya tinuruan yung mga tao na ito? Paano natin masisigurado na galing kay God yung mga salita niya na sinulat nito? So sabi niya doon, ang kwan ng mga kwan, ito sa niya, through the Holy Spirit, He inspired with the writer. Inspired by the Holy Spirit. Inspired the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nandun sa kanila at ipinakita sa kanila kung ano man nangyari, ipinaalam sa kanila kung anong isusulat sa Biblia yan. Yan. So, ito yung liwanag. God is the author and through the Holy Spirit, He inspired this writer. Kaya masabi natin na, wow, ang Biblia ay talagang holy. No? Lahat ng mga nandyan, no contradict. Kung titignan nyo, may hinahanapan ng ibang mga theologian, mga ibang magturo para maidepensya kung ano yung panampalataya. Pero kung titignan mo yung mga, kung basahin mo talaga ang buong Biblia, konektado ang mga nandyan. Okay. Yan po ang the Holy Spirit inspires them. So, kung may magtatanong,
Sino ang author ng Bible? Siyempre, huwag mo sabihin na si Moises. Huwag ganon. It is God. Si God ang author ng Bible and the writer ay yung mga tao na sinabi niya. Actually, mayroong 40 person. Ayon sa theological plan, merong 40 na pinili ng Diyos para maisulat ang Bible na yan. Ano pang isang ebidensya? Si God ang nagturo niyan, talagang author niyan. Dumating ang panahon noon, mga 1st century AD or 6th century AD. Okay? Noong nagkan ang mga pagano, hindi ang mga Christians gustong sunugin ang Bible. Sinunog ang mga Bible, pero nandiyan pa rin. Hanggang ngayon, umabot sa ating henerasyon ang Bible na yan. Nandiyan pa rin ang Bible na ating binabasa. No? Hindi nawala ang Bible. Sinunog actually, ang daming nang sinunog noon ng Bible. Okay? Ang daming nang sinunog ng Bible noon. Kasi gusto nilang ubusin yung Bible na para wala nang ginagamit yung mga nagtuturo. No? Pero anong ginawa ng Diyos? Still saying that Bible because this is His promise. Nandito lahat ang kanyang mga promise, ang kanyang mga salita. Okay? So, okay. Sa ating okay, ito, no? Ito yung nakapalitan. Sino nakakalam kung ilan yung Bible? Book of the Bible. Ha? Hala? Pa. Ako po. Ilan ang book of the Bible? Ikaw po. Ano po ba? Ating mga kapatid na Catholic, they added something letters. Ayan. Na yun ang nagparami ng Bible. But, hindi ko kinapunta. Pero sa kanta yung, yan, kaming Bible schools to the end yung talagang tinuturo ng mga karamihan. Dun sa kan, about 66 books. 66 books. Okay? So, ano ba ang mga 66 nito? Pwedeng magbigay ng ilan? Mga 66 na yan. Hala, ang dami. Book of Revelation. Sorry. Genesis of Joshua. Book of Luke. Book of Ezra. Then, Samuel, Exodus, Leviticus, Genesis, Deuteronomy, tapos Matthew, Esther, Ryan, dami, Book of Acts, tapos, Yan po yung mga ilan lang sa mga 66 books of the Bible natin. So, ganun dito tayo mag-concentrate yan. Because gusto ko lang nabigyan background ng ating pag-aaralan. Okay? That this etong mga Bible na ito yung napapatunay lang na this is the truly Word of God. Ano? Ito yung talagang nagtuturo kung ano yung katotohanan. This is our bylaws as a believer of Christ. As a Christian, kung sa Constitution merong bylaws, sa ating mananampalataya ay yung mga tumanggap kay Kristo, ito yung parang pinaka-bylaws natin.
this is our bylaw na ating ginagamit. Nandito yung principle of fasting. Okay? Ang Bible. So sa mga susunod na mga Bible study, ating pag-aaralan ng mga iba't ibang mga books. And siguro, mag-invite tayo ng mga pastors na talagang magturo sa atin kung ano yung ano talaga yung mga kailangan pagkakalan natin sa mga books na ito. No? So, mag-invite tayo ng talagang yung mga kansa Bible School, graduates sa Bible School. Para sila, no? Mas maunawaan natin. And pwede tayo magtanong sa kanila kung ano yung ano talaga ang principle of the Bible na ito. So, ayun. As of now, ito muna yung aking living background sa atin na alam ko na kahit kunti ay may napag-ahan tayo. Ang concentrate natin dito yung Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nagpapatunay na sa buhay natin, maraming kadili ang ating mga nakaraan nung hindi pa tayo tumanggap kay Kristo. Madali tayong manghina, madali tayong bumitaw, madali tayong stress, and kung pwede lang makasama natin ang buhay, pumapasok ang mga kasinaan natin. But, sabi nga, yung Biblia is the Word of God, and sabi doon sa Psalms, clear na, your word, a lamp unto my feet, and a light unto my path. Nung tinanggap na natin si Kristo, nagsimula na tayong nagbasa ng Biblia, siguro naman lahat tayo dito may nababasa na ng book of the Bible. Binabasa natin yung mga Bibles natin. Yeah. So, may ilan na sa atin ang naimpisan na basa-basa ng Bible. Yeah. So, we encourage, everyone, continue to read your Bible. Kasi ito yung sabi ng Psalms, your word is a lamp unto my feet. Kasi paglalakad sa mundong ito, madilim ng mundong ito. But because of Christ, because of the word of God, naliwanagan ang ating buhay. Naliwanagan ang ating daraanan na light unto my path. Iniilawan ang ating paa. Iniilawan ang buong ating pagkatao. Nung ito ang nagtutungo sa ating katotohanan. Na kahit may marinig tayo na maling katuruan, basta nagbabasa ka ng Biblia, this is your faith. Dito mo pwedeng i-considerate ang pananampalataya mo. Hindi ka magloko ng iba't ibang mga false prophets. Marami na ngayon na false teaching. No? Marami na ngayon na mga progressive Christian. Ano nangyayari sa mundo? Hindi man eksakto. Sabihin natin na December 21 is the birth of Jesus Christ kasi wala naman sa Biblia talaga. But, yung ibang tao, nawawala na yung Merry Christmas. It's a happy holiday mood. Nawawala yung word that Christmas, yung principle of Christmas na dapat natin i-celebrate na ang ating Savior is pinanganak para sa atin. Okay? This is one of the faith of progressive Christians. No? Inawala na nila. Okay. Ang rason nila, hindi mo naman alam na eksakto ito talaga yun. Yes, we don't know. But ang important ito, yung important dito yung idea kasi. No? Yes, wala sa Biblia nga. December 25 yung birthday list. But yung idea kasi, kung nawawala na yung word mo of Christmas.
parang nagiging regular na lang na celebrate natin, kainan tayo, kasi holiday ito, masayang na kan. Hindi na yung meaning of Christmas na the love of God to us, na sabi sa John 3:16, that God loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nawawala na yung mga promises ni God kung bakit nagkaroon ng Christmas o nagkaroon ng birth of Jesus Christ. Ito yung mga progressive Christian. Yes, mananiwala sila that they are Christian, but bakit natin sinabing progressive? Kasi marami na silang tinuturo na kamalian na minsan para lang i-depensa yung kalayaan na gusto nila. Ano nangyari? Abortion. Nagiging legal na sa ibang countries. Divorce. Nagiging legal na sa ibang countries. Why? Ang kanila. Kalayaan. Kalayaan. Yes. Yung kalayaan na gawin natin yung gusto natin. Diwali. Kung ito si God, naintindihan tayo. Diba? This God is God of understanding. Yeah. As a Christian, we do our faith in action. Sabi sa James, no? The faith without action is useless. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang kabuluhan. Ano yung gawa na ito? Hindi ibig sabihin na magpakita ka na, tinutulungan ko si Vanessa. Si Vanessa, tutulungan na lang kita. Hindi yung, gusto mo mapuri. But, anong sinasabi ng faith without work is useless? The work na ito ay yung work na sinasabi niya doon, yung gawin mo yung tama. Yung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. Sa Bible na ito na ating binabasa. Okay? Yun yung sinasabi niyang work dito. Hindi yung gusto mo ipakita na, Kristiyano ako kaya sige, lilimusan ko ito. May boy pa lang yun, lilimusan mo, hindi ganun yung magpakita ng gilas. Hindi ganun. But, magpakita ng gilas ka, Lord. Wala mong pumulo sa'yo ng tao. But, si Lord, nakikita niyo yung puso mo, nakikita niyo yung ginagawa mong problem. Nakikita niyo yung gusto mo yung gusto niyang gawin mo na gawin mo para sa kaparihan niya. So sabi ko nga, ito lang yung gusto kong i-emphasize sa gabi nito. That Bible is a real and we must talagang dapat lang natin na pag-aralan, dapat natin i-meditate ang mga laman ng mga. Continue to read your Bible at habang sa mga next na Bible study natin, we hope that there is a pastor na atin lang na talagang magtuturo sa atin kung ano ang Biblia. Kung ano ang nilalaman nito, ng Biblia nito. Because it is through God, ang Bible, ang katotohanan. Ang faith na galing na ang iyong personal na salvation ibase mo sa Biblia. Huwag mong ibase kung saan ka umaattend ng church ang iyong Savior. Magiging saved. Yung salvation mo. Our salvation, our acceptance to God is personal. Ang pagka-save mo ay personal niya. Hindi dahil sa CPM, hindi dahil sa akin na nagsasalita, kundi dahil
sa pananampalataya mo, kung gaano pinapanampalatayan at sinasagawa sa buhay mo ang salita ng Diyos. Ito, ang Bible na ito. Ngunit ko, tuloy lang sa basa ng Biblia. Kung may marunong hindi ka maintindihan, makakapa na tayo ng mga speaker ng pastor magbabible study sa atin. It will, they will teach us. Inumpisan ko lang to, yung background nito, para may para tayo na God is the author of the Bible, that He inspired this writer para maisagawa ang kanyang salita. Na kahit anong mangyari ang Bible, all will fade, but the Word of God will never fade. Hindi yan mawawala magpakailan. So, sa dito, huwag nyo ba kayo magtatanong? Baka meron akong hindi masagot. Actually, mayroon tayong question and answer, pero huwag nyo na kayo. Mahirap na. Sabi ko naman, yes, the Bible School ako, but it's not really yung matapos ko. Tayo lang ay gusto natin umpisahan pananampalataya ng bawat isa. Gusto natin ipaintindi na ang katotohanan na ang Bible is a principle faith of Christian, the believer of Christ. Ito yun ang gagawin ng kanyang prinsipyo, ng principle of our faith. Please, background na tayo, kung tuturo man sa atin ng ating magiging Bible study teacher ito. Meron na tayong background sa katayuan. Kung ano ang principle of the Bible, kung silang author ng Bible. Wala pa akong may tulong na principle of the Bible, pero at least may kanto yung kung sinong author, kung bakit sabi natin na God is the author, He inspires this writer through the Holy Spirit. Okay, so yan lang po, sabi nito, pabalik ko muna sa ating reciter ang pagtatapos ng ating concert. Bago yan, manalangin muna tayo. At muli, maraming salamat sa mga sa inyong lahat na nag-interact ng gabi. Praise God, hallelujah Jesus. Sana maintindihan natin, may mga naintindihan tayo. Natin maintindihan ng gabi. Panginoong habagin, ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos namin na nakakaintindi sa aming pananampalataya sa Panginoon. Nakikita mo ang aming mga puso kung gaano namin pinapakita ang aming wala man pumuri sa amin, but you know everything what we have done, Lord God. Lord, continue bless us, continue to work on us, continue to give us a wisdom, Lord God, para magtindan namin yung mga gusto mong ipaintindi sa amin. Sa po Panginoon, ikaw po nawa ang kumabay, tumulong sa amin, kaya mo na ang Espiritu Santo na at kung namin na pag-aralan sa gabi ito about your word, Lord God, is ikaw po sa nawa ang siya magpaintindi sa amin. Hayaan mo na magkaroon kami ng teacher, Lord God, na talagang magpaintindi sa amin kung ano ang nilalaman, kung ano yung katuruan mo about this Bible, Lord God. Thank you very much, Lord. Thank you very much. Ikaw po nawa, ikaw nang nakakalam sa aming personal faith. Ikaw po ang siyang tumulong. Maraming salamat. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Aming pananalig ka. Binabalik na po natin kay Brother West. Maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang pagtalakay ng Bible, So ngayon naman, dito na po tayo sa ating announcement portion. Ang mga may announcement po, pagkakataon na po ito.
o announcement, patuloy namin inaannounce. Okay, yung mga gusto pang magpagawa po ng account doon sa server natin. Sa Citizen United. Bigyan lang kayo kay Darren Oliver. Ang gawin yung paggawa nila sa server natin sa ating account. Hindi ko lang alam. Doon sa main, meron na bang mga account? Doon sa main, Darren Oliver. Hindi ba sa Brother Oliver? Yan. Ano po? Ano yun? Meron na bang mga account i-recommend sa akin o doon pa lang sa server ng Citizen United nagawa? Citizen United pa lang yung lahat kasi kaming server ang member pa lang na nandun si Wilmar. Yes. Actually yun nga pala hindi ko nasabi. Pumiling kasi siya na pwede ba siyang gawin admin sa main. Kaya mag-admin si Wilmar sa main. Oo. Si Kuya Ryan, di ba? Si Kuya Ryan, nandun din po, di ba? Pero hindi pa yun. Guest lang yung si Ryan. Guest lang gamit niya. Okay. Yeah. So, yun po. So, kung gusto niyo po magkaroon ng mga account, yan. May sabihin nga pala ako mamaya after nito, just may nakarating just pa kayo ng bawat server. Ewan ko sa may mamaya. Kasi mga officer kung bakit nakarating yung napag-usapan din sa isang tao na nagtanong sa akin. Okay. So, yun. So, natin pa. Ayan. Yun po. Isang ko natin yung mag-release out ang mga secret na mas lalo yung confidential para sa grupo. Officers sana tayo mag-lake out mga information para hindi pa tayo and sabi members na rin lalo sa loob nangyari pagposa natin ulit ang lake out ng labas. Sino pa po mga announcement? Okay po, announcement po sa 11 to 16 na mag-uulit. Hello? Ayun na, nagulat ako. Okay, tuloy. Ayan, announcement po sa 11 to 16 na mag-uulit para sa interview. Hindi ko natin nagawa yan kanina dahil po sa naging busy po ako So, gagawin po natin yun po siguro by tomorrow. So, maganda-handa na lang po siguro yung mga mag-uulit kasi from time to time ay tatawagan po namin kayo. So, yun lang po. Thank you. Yan, sige. Sino po ba po? Gulat ako. Nagulat ako kay Mami. Yes, sige lang. Yan na. Rika, kung nandiyan ka, pakitry na po yung account mo para malaman natin kung sino po yung Sige po, kuya. maganda yung account para mapacheck po natin agad so, hindi pa magkagulo-gulo yan. So, magkagulo-gulo tayo. Para hindi po tayo, sorry naman sagad. Naman dito ako. Para hindi tayo magka-problema pagdating ng devotion natin para doon sa pinto para hindi just yung ginagamit ng member natin. Ayun. So, pakitry po. Kay Joshua kasi okay na daw. Kay Lawrence okay na rin. Kay Kuya Ray okay na rin. Ayun. So, yun lang naman po. Maraming salamat.
Okay. Actually, yung akin po naman, hindi ko pa dinatry. Itatry ko pa rin. Itatry ko pa rin po. Sige. Please. Ano pa ba? Okay. No? Ay, announcement po. Ayun na. Sige. Actually, meron po kasi may choir, online choir competition. Hanggang May po yung registration. Pwede naman po, kahit ilang members na po ang pwede. So, 5,000 yung price, yung main price ng first place. Malaki opportunity ko yun sa group natin. Para sa... Inata yung 10,000 pesos yung premyo. Opo. Walang limit lang member, basta at least nag-blend, gano'n. Yan na. Contest daw. Kaya magaling mag-choir sa yan. Kayo. Pwede kaya kuya wala kayo naman salita. Sila tayo lang kuya rin sa ano. Pwede. Hindi, kayatin mo muna ako. Di joke lang. Hindi. Anong tawag nito? Sige, tingnan lang natin yan. Sige lang. Hindi ako magsasabi. Pero, hindi lang. Try natin. Sintunado ako pagdating sa blending. Mga kaalay niyo. Di joke lang. Sige, sino pa ako? Pwede sa tika ng pwede sa puso mo. Ikaw ko dyan sa gusto mo. Sige, kung wala na po, no? Proceed na po tayo sa ating next portion, no? Ay, dito na po tayo sa ating closing song, no? Na aawitin ng walang iba. Aawitin ni Ate Ann, si Sister Ann. Sister Cecil Ann and Jen. Ayan, sino po? Malinaw po ba ako? Yan, ako lang po. Okay. Awitin po natin ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinatas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong hari. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Nuwalatin, dadakilahin, sasambahin lagi ang ngalan mo. Nuwalatin, dadakilahin, sambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo. Pinupuri ka na. Tinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Nuwalatin, dadakilahin, sasambahin lagi ang 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 ngalan mo.
Ngayon naman po, dito na po tayo sa ating closing prayer. Pangungunahan po tayo ni Brother Lawrence Christopher Perez. Sana all magjowa. Yes. Yes, po si Kuya Lawrence. Makasalag na eh. Lawrence. Kuya Lawrence. Okay. Tapos si Kuya Lawrence. Wala, nakatulog mo. Sige. Okay. Kasi na so diba? Na sa bagong ay natin ginagawa yung ginagawa ko. So yun, manalangin tayo. Mga kapatid kay Kristo. Panginoon, maraming salamat po sa maraming po salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat at ikaw po ang mabay at tumulong sa amin. Salamat at nandiyan ka upang kami iyong bless. Maraming salamat at umawa ang siyang mag-work out sa mga buhay-buhay namin. Thank you, Lord, for everything. Thank you. Pagkat ang salita mo, yung binahagi ng gabi. Lawa, Panginoon, ay ito na ang lumabay sa amin. Thank you very much in Jesus' name. Sa gabi pong ito, namin pag-iwalay, ikaw po ang siyang gumabay, tumulong, at tabantayin po may sa aming pamahiya. Maraming salamat, O Diyos. Sa pangalan niya ito. Amen. 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 Maraming salamat sa inyong lahat. Yan.